Par, binili ko ng bigas oh. Yung nakuha ko sa ano, sa company namin. Binili ko ng bigas, saka ito. Saka gatas ni Inday mga par. So, nakabili ako ng 8 kilong bigas. Saka itong tinapay, saka gatas ni Inday sa $25. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Good morning mga par. Welcome back to my channel again. So ngayon mga par, Lunes. So yun, pasok tayo. Hanggang bukas pa mga par ang pasok natin. Kape muna. Tago muna tayo dito sa bus stop. So ayan oh. Ayos yung weekends natin oh. Sabado, Linggo. Syempre kasama natin aking sister-in-law at saka husband niya. So ayan. And ayan, may mga bala kaming pasyalan mga par no. Isa na doon yung Niagara Falls. Balak namin pasyalan. Pero siguro sa weekends pa mga par no, Sabado siguro kasi pasok nga ako Lunes hanggang bukas. Tapos New Year sa ano, sa Miyerkules, tapos Huwebes, Biyernes pasok pa rin. Normal days na. Kaya ayun. Siguro pasyala natin sa ano, Sabado. Andito na yung bus mo para. Sakto lang yung dating natin. Dito na tayo sa trabaho mga par. Lakad na tayo papasok. Kaya madilim nga. Ay. Kanina sa bus mga par, 3-4 lang kami. 3-4 lang yung sumasakay. So, talagang nakabakasyon pa yung iba ngayon. Yung mga masisipag lang na tulad namin no. Yung pumasok. Syempre siguro may mga ano sila mga para bakasyon or syempre pumupunta doon sa mga kamag-anak nila, siguro mga probinsya kasi karamihan dito mga para may mga sasakyan naman. Ayun, na-enjoy muna nila no yung holiday na to no, holidays. So tayo wala naman tayong mapuntahan mga par no, sa bahay lang naman tayo. At syempre kailangan natin kumita ng pera. Hindi tayo pwedeng pa-relax sa ngayon no. Saka na natin enjoyin pag medyo maganda na yung katayuan natin dito no. Medyo nakaluwag-luwag na. Pero sa ngayon talagang sisipagan muna natin. Syempre hindi pa natin alam kung anong mangyayari dito sa atin mga par no, buhay natin dito sa Canada. Pero yun, yung may nag-comment nga no, 5 dekada na siya nandito na yung pamilya niya, kapag-aral and
nakapagtrabaho mga par, no, na magandang sweldo. So yan, maganda pa rin sa kanila ang Canada, no? Saka nag-work sa kanila ang Canada. So siguro ngayon ganda na yung buhay nila mga par, no? So yun, shoutout sa inyo, sir. Sana yun, ganun din kami, no? Makapag-settle kahit hindi na yung talagang umangat na sabihin na natin umaman, no? Yung sapat lang, yung na wala ka nang iisipin, kapag relax ka, yun na naman ang gusto namin. Siyempre para sa anak din namin, no? Na makapag-aaral siya, at siyempre maka-settle din siya dito, and magkaroon siya ng magandang trabaho, and soon magkakapamilya siya rito mga par, no? Yun, hindi na siya mahirapan. Kaya yan, nagpapasalamat kami na nandito rin kami sa Canada at sinusubukan ang buhay dito sa Canada, no, kung paano, or kung sana mabago yung buhay namin. Kasi masipag naman kami, and talagang sumugal din kami, sumubok kami. Malay natin, di ba? Hindi natin masabi mga par, no? Kaya nandito ang swerte natin, at least sinubukan natin, diba? So yun mga par, no? Lahat ng opportunity, no, na dumating sa buhay natin, tulad nito, dapat natin subukan mga par. Kasi hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? And syempre pag hindi tayo umubra doon, syempre hanap tayo na paraan. Hindi tayo pwedeng ma-stress mga par, no? Kasi ganun lang talaga ang buhay. So yun, nabalitaan nyo ba mga par, no? Yung galing Taiwan na kababayan natin, no? Na nakipagsapalaran din dito sa Canada mga par. So panoorin tong video na to mga par, ilalagay ko yung clip ng video niya doon sa balita mga par ng Omni News, no? So ito yung clip mga par. Ospital matapos mabangga ang minamanehong sasakyan sa Ontario noong Oktubre. Bagamat nagluluksa ang pamilya ngayon, malaki raw ang pasasalamat nila sa suporta ng komunidad na di sila iniwan. Narito ang report ni Kisa Balatbat. 2 taon pa lamang ang nakalipas mula nang lumipat sa Canada si Rene Abiera mula Taiwan. Nitong Setyembre lang, nadala niya sa bansa ang kanyang common law partner na si Tomasita Guianan o Tani. Handa sana silang magsimula ng buhay sa Canada, pero naiuwi ito sa isang mapait na trahedya nang mabangga ng isang transport truck ang sasakyan ni Rene sa Highway 401 malapit sa Cambridge, Ontario noong Oktubre. We've been together for 9 years. And then we have a plan. Getting married here. And then, sobrang happy. Ang sakit pa kasi sinisisi ko yung sarili ko. Kasi galing siya sa akin that time. Matapos ang aksidente, dinala si Rene sa ospital kung saan sinabi ng mga doktor na life-threatening ang kanyang mga natamong sugat. So yun, dito na tayo sa trabaho mga par. Medyo umulan. Yan, napanood yun man yung clip mga par, no? So yun nga, nakakalungkot mga par, no? Galing sa Taiwan, nagipagsapalaran siya rito, and 2 taon pa lang siya dito mga par, no? And then yun, nung medyo okay na siya ng konti, kinuha niya yung common law partner niya dito mga par, no? Sa Canada, no? So siguro mga par, medyo okay na yung financial niya kasi may ano na siya, may sasakyan na siya mga par, di ba? So nakakuha na siya ng sasakyan, and yun nga, unfortunately mga par, yun yung dahilan na kung bakit siya disgrasya, no? Kasi yung sasakyan niya dito sa 401, napanood yun naman doon sa balita, nabangga nung truck mga par. Unfortunately life threatening yung
yung pagkakadisgrasya na, no? So dinala siya sa ospital and matagal siya sa ospital mga par, lumalaban. So talagang matindi yung tama niya. So ngayon, nitong nakaraan lang mga par, no, binawian na siya ng buhay. So pagkakalam ko mga October pa yun siya. October yun siya na disgrasya. Nabangga siya siyang ng malaking truck mga par, sasakyan niya. So yun, hindi na niya kinaya, bumigay na talaga yung katawan mga par, no? So nakakalungkot man kung sa kababayan na natin na talagang nangarap din ng magandang buhay. Yun nga, galing sa Taiwan, no? Tapos nalaman niya dito sa Canada na madadala niya siguro yung pamilya niya. And yun, sumubok siya mga par, no? Kaya lang unfortunately ganun ang nangyari mga par, no? So nakakalungkot talaga yung ganun, no? So yun, hindi rin natin masabi mga par, no, yung buhay natin na yun, ganun lang talaga. Meron tayong inaano na gusto natin para sa pamilya natin, pero mayroon pa ng mga mangyayari, no, na hindi natin inaakala. So ganun pa man mga par, no? Rest in peace dun sa ating kababayan, no? And yun, sana yung common law partner niya, no, makapag-stay pa. Hindi ko alam kung paano. And sana makapag-stay para hindi masayang yung sakripisyo ng kababayan natin na nandito, no? So sana makapag-stay siya rito and yun, makapag-settle para yun, yung sinakripisyo ng kababayan natin na pagpunta rito ay hindi siya masayang. So ayun, hindi lahat mga par, no, na pumupunta dito sa Canada ay yun, happy ending. Mayroon din talagang mga ilan-ilan na talagang yun, nauwi nga sa ganun. Meron na disgrasya, meron iba mga par, no, tourist, no, nang nakaraan din, ano siya, matanda na yung parents siya, pinapunta niya rito. But unfortunately parang nagkasakit mga par, no? And yun, hindi na rin kinaya ng talaga balubharin. Bumigay na rin mga par, no? And yung pamilya nga rin ay humihingi ng tulong kasi malaki ang gastos mga par pag inuwi doon sa Pilipinas, no? Hindi rin basta-basta ang gastos. So alam naman natin na dito sa Canada mga par ay sakto-sakto lang din naman pag hindi ka pa talagang, yung iba nga mga par matagal na rito eh, hindi rin makakaipon ng malaki kasi meron din mga binabayaran. Siyempre kumuha na rin ng bahay, may mga sasakyan na rin, yung mga bills na rin na binabayaran mga par. So yun, mahirap talaga pagka well, yung hospitalization mga par is ano lang naman, libre na. Ang problema mo yung pag inuuwi mo siya sa Pilipinas, no? Yun yung malaking gastos mga par kasi hindi na yung kasama sa ano, no, sarili mo na yun. So kailangan mo talaga ng pera doon. So yun nga mga par, no? Sabi ko enjoy lang natin, huwag tayo magpaka-stress, no? Kasi dati mga par, no, ang mindset ko talaga dati yun, kumita ng pera, gusto kong pera lang, kumita ako tapos may padala ko sa pamilya ko, parang okay na ako doon mga par, no? Kasi iniisip ko, di bali na ako magsasakripisyo sila doon, basta mapadalan ko sila ng pera, maging okay yung buhay nila. Parang para sa akin ayos na, pero hindi pala ganoon mga par, no? Sa katagalan ko doon sa barko mga par, naisip ko rin na yun, kailangan ko nga rin yung pamilya ko, kailangan ko makabanding sila kasi hindi naman tayo immortal, no? Hindi naman tayo nabubuhay hindi naman tayo ano, no, habang buhay na malakas. So darating ang araw na manghihina rin tayo mga par, no? At hindi natin masabi kung kailan, no? Kaya yun, doon ko naisip mga par na hindi lang talaga puro pera, no? Kailangan mo rin talagang makipag-bonding sa pamilya mo. Tulad ng anak ko, maliit pa, no? Talagang yan yung bigat sa loob ko mga par, no? Tuwing maalis ako noon, at sinasabi niya na bakit ka alis, bakit hindi ka pwede mag-stay, bakit mo kami iiwan. Yun yung talagang napakasakit mga par, no?
durog na durog yung ano mo doon. Pero syempre wala kang magawa kasi wala kang ibang trabaho mga par, no? Wala kang ibang pagkakitaan na gumanda yung buhay nila. Ang sa isip ko lang noon, hindi mo pa maintindihan ngayon, pero siguro pagdating ng araw maintindihan mo na. Kaya yun, hanggang pangarap na lang ako noon mga par, no? Na makapagtrabaho sana ng land base para makasama ko sila. Pero ito na nga, no? Dahil sa aking sister-in-law and sa pamilya ng aking sister-in-law, no, nakapunta kami rito dahil sa kanila, no. Kaya yun, napakalaking ano, pagbabago sa buhay namin. And syempre habang buhay namin itong pinagpapasalamat, no, dahil sa kanila. Kaya yun, ini-enjoy namin mga par, no. At talagang nag-i-enjoy din ako. Magkakasama kami, no. So habang malakas pa ako, sasamahan ko yung anak ko maglaro, lumabas kung saan niya gusto, no. Gusto niyang puntahan, no. And syempre yung memories na nagagawa namin. And yan, binablog ko rin mga par, no, para parating ang araw siguro na mahina na tayo o hindi na natin kayang sumabay sa mga bata-bata, mga anak natin mga par, no. So yun, mayroon tayong nagawang memories na hindi natin makakalimutan at pwede natin panoorin pagka tumanda na tayo. So yun lang mga par. Yun, mag-enjoy lang tayo, no. Pag tayo magpaka-stress masyado, alam ko na siyempre kailangan din natin ng pera, yung status pa natin. So yun, i-balance lang natin mga par, no. Ipagpahinga rin tayo ng konti. Hindi lang talagang papasok ka ng Lunes hanggang Linggo, no. Siguro maglaan ka rin ng oras para sa sarili mo. At kung may pamilya ka rito, maglaan ka rin kahit isang araw mga par na makapag-bonding kayo, no. Napaka-importante yan, eh. Yung utak mo, no, mare-refresh din. Siyempre kinabukasan trabaho uli, ganun talaga. Tiis-tiis mo na mga par, pero darating din ang araw na magiging okay rin tayo, no. Doon tatawanan na lang natin yan mga par, at maiisip natin na napagdaanan natin lahat yan, no? So gaya ng ibang mga kababayan natin, kaya ganun na lang sila tumulong mga par, no? Tulad ng mga nagbibigay sa amin ng mga winter jacket, yung mga gamit sa bahay, kasi yun, nakikita daw nila yung sarili nila mga par noon sa amin. Kaya gusto nilang tumulong kasi alam nila yung hirap, kasi nanggaling sila doon mga par, no? Pinanggalingan nila yun. Pero ngayon naging okay na sila. So nakapag-settle na sila, nag-i-enjoy na sila mga par, no? So sana soon magiging ganun din ang kapalaran natin, no? So yun, nagpe-pray tayo, no? So yun, pasok muna tayo mga par, kasi mag-base pa tayo. Yun mga par, tapos na yung araw natin. Umiya na. Bukas ulit mga par, no? Sabi half day lang daw kami bukas. So hanggang 11 lang. Kasi New Year na bukas, eh. Hindi ko alam kung all day yung bayad mga par, no? Hindi natin alam. Pero yan, bahala siya. Basta kahit pa paano nakapasok tayo bago mag New Year, no? Sa kanila na yun kung mabayaran tayo ng whole day o half day lang, diba? Pero at least kumita tayo mga par, nakakalating araw kung half day lang. Pero kung whole day ang babayaran nila, di mas maganda, mas pabor sa atin yun, no? So yan, laban pa rin tayo ngayong New Year mga par, ngayong bagong taon. Sa araw na lang magbagong taon na. So kailangan sipagan pa natin ngayon 2025 mga par. So dadaan muna ako ng food basic mga par, no? Ang food basic dito. Oo, dito food basic second floor. Kasi meron akong bibilhin. So hindi ko alam kung anong mabibili din sa food basic mga par. Titignan natin kung ano mga, hindi pa ako nakapasok kasi dyan. Tingnan natin. Mall din pala dito, malaki rin pala, maraming mabibilhan din pala dito. Ano, food basic. Tingnan natin yan.
Mga par, binili ko ng bigas oh. Yung nakuha ko sa ano, sa company namin. Binili ko ng bigas, saka ito. Saka gatas ni Inday mga par. So, nakabili ako ng 8 kilong bigas. Saka itong tinapay, saka gatas ni Inday sa $25 na binigay nila. Nung Pasko pa to mga par. Binigay nila to nung Pasko. So yun, diba? Nakaano tayo ng 8 kilong bigas mga par, matagal na namin ubusin to. So yun. Yes. So uwi na tayo. Nasaktuhan ko rin mga par na sale yung bigas no? Ano na siya, 15.88. So yung $25 ko, medyo yun, kabili pa nga ako ng tinapay tsaka gatas ni Inday para doon sa cereal niya. So uwi na tayo mga par. Ayan mga par, nag-aabang na rin ng bus. Duman ako ng Tim Hortons, bibili sana akong kape. Kaya lang, ang daming, ang haba ng pila mga par. Daming tao. Marami rin kasi akong ano, naipon na pang kape. Dahil doon sa buzzer kong isa mga par, no? Yung nanonood sa akin lagi yung nambabas. Sabi, nakaw na video na naman to. Uwi na kami. Doon ko kinukuha yung pangkape ko mga par. Marami na ako naipon. So sa kakapanood niya, meron akong pangkape tsaka pang Tim Hortons. So yun, maraming salamat doon sa buzzer ko na yun, no? Sana madagdagan sila mga par, no? Sana dumami sila para kahit pang Jollibee kaya ko na, no? Doon ko na kukunin yung pang Jollibee namin. Yun, shoutout sa iyo buzzer. Shoutout doon sa buzzer ko mga par, no? Yun, sana dumami para yun makakuha tayo ng ano mga par, no? Ang grocery. Kasi minsan nawawala siya eh. Pag wala yun mga par, yung buzzer ko may nakita eh. Kaya yun, shoutout sa iyo buzzer, kailangan kita, no? Dapat lagi ka nanonood tsaka mag-comment ka, okay? Para meron akong pang grocery. Ayun lang mga par, kahit muna ako ng napay. Mahangin, malamig. Kainin ko muna to habang naghihintay ng bus. Kung wala, papasok muna ako doon. Kung wala pa yung bus eh, pasok muna ako Tim Hortons ulit siguro. Yun. Yan, pasok muna ako Tim Hortons mga par. Kasi na-delay yung bus eh. Ano pa, 20 minutes pa. Pasok muna ako, magtago muna ako, malamig. Sana wala nang pila para makabili ako ng kape. Ay, wala na. Yan, pwede na. Ayun na oh. Ayun na yung Tim Hortons natin mga par, oh. Dahil lang yan sa ating nag-iisang basher, kaya tistisin muna natin to. Pag dumami basher natin mga par, no? Restaurant tayong pupuntahan natin. Sa ngayon, tistis muna, Tim Hortons muna. At least mayroon tayong Tim Hortons, no? Malamang dadami yung mambaba sa atin, yung ating tropa na nag-iisang basher, no? Maraming salamat to sa kape. So yeah, dito na tayo mga stisi. Yan, dadaan ako ng Walmart ngayon kasi dito daw sila. Aking sister-in-law na sila misis nandito na. Kasi may binibili sila. Kain mga par, no? Mabigat pala itong bigas. Taga-alam mong bilbil bumibigat. Mahangin mo. Sabay na rin tayo mga pala. Sasakyan naman. Big. So ayun mga par,
siguro dito ko tatapusin ang aking vlog mga par, no? Kasi mahaba na naman to. So maraming salamat ulit sa mga sumuporta and nanood, nag-like, nag-comment mga par, no, sa ating video. Maraming salamat and Happy New Year sa lahat, and we'll see you on the next one. Bye.